Hello mga tropa! Kamusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago nating vlog. Long time no see. Sobrang tagal ko na hindi nakapag-shoot mga tropa. Siguro mga more than 2 months ako hindi nakapag-shoot. Then 1 month ako hindi more than 1 month ako hindi nakapag-upload. So ito na mga tropa, ito na yung bago nating extra tutorial. I'm back from the outer space. Sa mga tropa yan, So tapos na yung operation natin. Ito na yung mga gallstone natin. Ayan, 28. Ayan. So, 28 gallstones. Yan yung mga naipon natin. So, yan yung reason kung bakit hindi ako nakapag-upload ng matagal-tagal. So, medyo may sakit tayo. So, anyway, yun na, mga tropa. Magaling naman na tayo. Okay na yung operation natin. Tapos yung operation natin. So, ngayon, balik na tayo sa regular programming. Tuturo ko sa inyo ngayon ay 3 ways kung paano mag-delete ng blank rows. So, kung paano yun, panoorin mo to, tapusin mo to para malaman mo. Then, mamaya mga tropa, pag natapos yung video, comment mo dyan sa baba kung alin dito sa tatlong to yung pinakamadali or pinaka nagustuhan mong way kung paano mag-delete ng blank rows. Okay, start na tayo. So, punta ka dito mga katropa sa pinakadulo. Tapos, shift control home para ma-highlight lahat ng data mo mga tropa. Tapos, control G para pumunta ka sa go to na dialog box. Tapos, special. Then, blanks. Then, click nyo OK. So, ma-highlight lahat ng blanks. Tapos, punta kayo dito kay delete. Kayo magkiklik na kahit ano Punta lang kayo dito kay delete. Then, delete sheet rows. Yan na siya mga tropa. Okay? So, yan yung unang way. Then, mga tropa, is kung gusto nyo naman na mas mabilis, pwede kayong gumamit ng keyboard shortcut. So, habang naka-highlight na yung data natin, or balik tayo dito from simula. So, shift, control, home button. Yan. Tapos, control G. Ito para lalabas sa dialog box. Then, alt S. So, lalabas yung go to special. Then, K. Para mag-click yung blank. Then, enter. So, na-highlight na yung blanks, tapos control minus. Tapos, down arrow, entire row, then enter. Same lang siya mga tropa. Okay? So, puro keyboard lang yun. Okay? So, yan yung unang way mga tropa. The second way is paggamit ng filter. So, sa paggamit ng filter mga katropa, kung ang data natin is ganito, kung makikita nyo, so uniform yung lahat ng data ng may blanks. Okay? So, kunyari mga tropa, paano kunyari ito? Wala yan. Hindi natin nakalimutan na fill upan. Tapos yung quantity nakalimutan natin dito. Tapos dito wala. Nakalimutan natin yan. Then ito nakalimutan natin computein. Okay? So, paano kung ganyan na may mga blanks dyan, mga hindi natin pa na fill upan? So, pagka hinighlight natin yun, makikita ni Excel na lahat yan din ay blanks. Okay? So, paano natin gagawin na ang dapat ma-delete lang ay yung mga lahat ng columns is blank. So, dito gagamit tayo ng helper column bago tayo mag-filter. So, yung helper column natin, lagay natin helper. Gagamit tayo ngayon ng count function, count A function. So, count A, ibig sabihin yung count A, bibilangin niya lahat ng data mo. Okay, so yan. Then, close and enter. So, yan siya. So, ito 6. Tapos, kung ibababa natin to, yan. So, makikita nyo ito 5. Ito 5. O, kunyari ito, then wala. So, may 4. So, yan, incomplete. Then, pagdating dito, blank. Okay, 0. Kasi yan yung, blank talaga. So, i-drag down natin, pababa yung data, yung formula. So, yan. So, may helper column na tayo. Then, saan natin gamitin yung filter? So, Control-Shift-L para sa filter shortcut. Or, pwede naman punta kayo dito kay data. Then, ayan, filter. So, then, may filter na to kaya naka-highlight yan. Pag kinilik niya, matatanggal. So, yan. Okay, ngayon, click nyo dito. Then, uncheck nyo yan. Piliin nyo lang yung 0. Then, okay. So, ito na siya. Yan. Tapos, Control, Shift, Home. Yan. Tapos, Shift, tapos down arrow lang para ma-uncheck, ma-unselect yung titles. Then, Control minus. Delete entire sheet row. Okay. Tapos, ito na siya. Select all mo lang siya ulit. Then, yan na. Okay. Hindi na delete yung mga blanks na yan.
Okay? So, yung third natin mga katropa ay ito yung tinatawag na power query. So, dito mga katropa, ang gagawin natin dito ay sobrahan natin. Diba nandito tayo? So, gawin natin sabihin natin hanggang 400. So, shift control home para mas select lahat. Tapos, yan, punta tayo kay data. Tapos, from table range. So, sabihin niya sa'yo, diba, naka-table. So, ayaw natin yan. Punta tayo dito, name box. Lagay natin sales. Then, enter. Ibig sabihin, itong buong data na to is naka-name range siya mga tropa. Kaya kung ma-unselect nyo siya, yan, napindot nyo dyan, so hindi nyo na alam saan yung range nyo, balik lang kayo sa name box, hanapin nyo yung sales na ginawa nyo or yung pangalan na ginawa nyo. So, ayan na siya. Okay? So, sinobrahan natin mga tropa para sa future nating data na ilalagay. So, okay lang naman yan kasi didelete naman ni Excel or ni Power Query yung blanks. So, madidelete din siya kung wala naman siyang laman. Okay, so balik na tayo dito from table range. So, lalabas na si Power Query Editor. So, ito na siya. So, ayan yung mga blanks mo. Yan. So, from dito, punta ka kay remove rows. Yan. Then, remove blank rows. So, ayan siya. Na-delete na siya. Okay? So, ngayon, kung yun lang ang gusto mong gawin dito, mga tropa, is balik ka na ulit kay close and load. So, pupunta siya sa another sheet. Ayan. So, ito na yung data mo. Ayan. Okay. So, kung maglalagay ka dito, ayan. Kung maglalagay ka dito ng panibago, kunya mag-blank. November 11. Ayan. So, ayan siya mga tropa. Pag ni-refresh mo to, refresh, may kita mo siya. Ayan mga tropa. Nag-update din yung Power Query mo. Automatic din siyang update doon sa data mo. Okay? Ngayon, kung ayaw mo na siya na may connection, ito mga tropa yan. I-delete mo lang siya. I-delete mo lang siya dito. So, mawawala na yung connection ng Excel mo doon sa original na data mo, mga tropa. So, ganun lang siya. Okay? So, yan yung power ng Power Query, mga tropa. So, pagka dinelete mo yan. Are you sure want to delete? Yan. So, ngayon, pag nag-update ka na ngayon ulit dito, so, kunyari, copy ko lang to dito, yan. So, dinelete natin kanina, di ba? So, pag ito, ni-refresh natin, yan, refresh, kita nyo, hindi na nag-update. Kasi dinelete na natin yung connection, dinelete na natin yung parang table niya or yung data niya na nagko-connect kay Power Query at kay Excel. So, yun mga tropa. So, yan yung tatlong way kung paano nyo madidelete yung mga blank rows. So, sana may natutunan ka. Comment mo dyan sa baba kung alin dyan sa tatlo yung nagustuhan mo at magiging useful sa'yo mga tropa. So, kung meron ka nang natutunan mo, kalimutan hit yung like button, share mo tong video na to para hindi lang ikaw matuto today. And don't forget to hit the subscribe button and notification bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. Para ma-notify ka sa mga bagong uploads. Okay? So, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!